30. Proverbs 11, verse 30. Para yung mga bisita, pakisharean po. Proverbs 11, verse 30. Okay. 11 verse 30. We have a good crowd today. Amen. So, Brother Jack, kung kailangan ng mga upuan dito, kunin na sa para kung may dumating, pwede na, may mga upuan dito sa office. Para hindi na maghanap ng upuan pag may dumating na mga Holy Family. Amen. Sa office, mayroong dalawa pa doon. Para dyan na lang sa likod pag may dumating. Kasi hindi ko na po sinasarado yung arka. Pero sa likod na lang siguro yung mga dumating na late. Para hindi tayo mapag-focus yung mga nasa unahan, yung mga maaga, hindi na maabala sa Word of God. Proverbs chapter 11, verse 3, read. The fruit of the righteous is the tree of life, and he that winneth souls is wise. Pakiulit, sabay-sabay, ready, read. Amen. Let's pray. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng Word of God. Tulungan niyo po kami to learn how to share the gospel, to learn how to win souls and to witness for you. Gamitin niyo po kami nothing more happy than to be used by the Lord. Kaya po samahan niyo po kay Panginoon today at empower your speaker, give him wisdom, the words to say. This you ask in Jesus' name. Amen. Upo na kayo. Ngayong this week ay tinawag ang ating bansa na may upper middle income status. Yung iba hindi naman niwala kasi mahirap pa din daw tayo. Pero another side ay posible dahil padami na rin ng padami yung middle class at may kaya sa Pilipinas. Minsan nga sabi ko na yan ba yung naghihirap na Pilipinas? Kabi-kabi lang pagtayo ng mga subdivision. Apunta ka lang doon kay Brother Larry, ilang subdivision na, Brad, di ba? Ang mga tinatayo. So, pwede mong sabihin na hindi, ba't kami naghihirap pa din? Pero, I think ang purpose nun, kaya tinawag na upper middle income ay dahil ay madami na nag-i-invest sa ating bayan. Pero ano man yung political leaning mo, ano man yung pananaw mo doon, still sabi pa rin ng Bible na hindi pa rin kayamanan ng solusyon ng lahat. Dahil sabi sa Mark 8:36, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sabi niya, aanhin mo kung nakuha mo ang lahat ng kayamanan ng mundo, kung napapahamak naman ang iyong kaluluwa. So still, ang purpose pa rin ng simbahan, this is a lighthouse. Hindi lang ito museum. It's a lighthouse for the people na nawawalan ng liwanag at matagpuan nila that only Jesus is the light of the world that can give them light in the midst of darkness, as only through faith, salvation through faith in the Lord Jesus Christ. Kaya, still, soul winning is the main thing. Ang simbahan na to, ang purpose natin ay hindi lang lumago kayo. Ang purpose, lumago, i-build, para paglabas natin ay mag-win ng kaluluwa para sa Panginoon. Kasi what shall it profit a man? Kahit nang yaman na, ang dami ng subdivision, ang dami ng may bahay. Noon, nung nagsimula kami dito, walang may kotse dito na membro. Lahat na nadala ko dito at mga na-invite, dumating dito, sinusundo pa namin, naka-tricycle, yung iba ay naka-motor. Pero ngayon, ang dami nang naka-park na sasakyan sa labas. Pero hindi yun ang measure ng success. Ang measure ng success ay kung ginagamit mo yung money, time, talents, and treasure para mag-win ng tao para sa Panginoon. To win our loved ones for Christ. To win our co-workers and our classmates. Because what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Alam mo yung business, mawawala yan. Yung mga buildings, maluluma. At salamat sa testimony kanina, pero yung mga medals at trophies, maagnas. Salamat, of course, sa culture of excellence na meron simbahan. Unang-una yung ating pastor's wife, cum laude din siya. Si Ma'am Denise, cum laude din yan. At salamat sa mga binibigyan ng culture of excellence at magandang ehemplo sila.
Pero dapat yun lamang ay maging tool to win people for Christ. Yung accomplishment mo magamit para ang glory na sa Panginoon at gamitin mo yun para magtanong, paano mo nagawa yun? Paano mo? Anong ginawa mo sa college? Anong ginawa mo sa work? Ba't ka na-promote? At pag nagpaliwanag ka, ito ay dahil sa Panginoon ko, then mapaliwanag mo yung simpleng paraan ng kaligtasan. Na nagsimula yung pagbabago nung tinanggap mong Panginoon bilang tagapagligtas. Dahil ang buildings at mga bridges ay maluma, yung damit maluma, pero ang tanging eternal ay kaluluwa. Soul. Kaya nga, yun yung thrust ng church. Ang purpose kaya ka nagbibigay ng tithes and offering, it's because of the souls. Huwag mawala yun. Ang purpose ng simbahan is to win souls for Christ. The soul is eternal. Yung septic tank na yan, maluma yan. Mahupuno yan. Kay James pa lang, mahupuno na yan. Pero yung mga taong naligtas at gumamit ng CR na yan, yung mga taong darating dito mga ligtas at gagamit ng CR at babalik at maging soul winning din, yun yung purpose ng church. Kahit nga si Kristo ay wise. Dahil sabi ng Bible, ating binasa, He that winneth souls is wise. Kaya ang winning soul is a wise thing to do. It's so wise that even the Lord Jesus Christ, dun umikot yung buhay niya. Pag-witness, pag-soul winning, pag-akay ng mga tao. Luke 19:10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Bigyan mo yun ang purpose niya, dun uminig yung buhay niya. Pag-akay ng kaluluwa. Kaya nga may mga tao, ang tawag dun sa mga full-time, ibig sabihin ng full-time, ay iniwan nila yung kanilang mga diploma, iniwan nila yung kanilang mga career, para lang mag-full-time, tulad ng ginawa ng Kristo, to seek and to save that which was lost. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka full-time, hindi mo maging purpose yun. You can do that at work kasi yung mga full-time, we cannot reach yung co-worker mo. Hindi ko namin ma-reach yung colleague mo. Ikaw lang pwedeng makapag-share dun sa yung boss, sa yung employer, at sa yung CEO, sa yung teacher, principal, classmate. Kaya, bawat isa, ang thrust ng buhay natin is like the Lord Jesus Christ and 1 Timothy 1:15. Sabi ng Bible, Christ came to save sinners, of whom I am chief. Sabi ng Bible, kaya ako punta dito, to save sinners. Di ba maganda din na, kaya pala ako may work, kaya pala ako meron akong school, kaya pala ako nasa bahay na to, isang neighborhood na hindi ko pwedeng maabot, ikaw lang makapasok, lalo ako na subdivision ka dahil yung guard hindi kami pinapapasok. Alam mo bakit nandun ka? Kasi ikaw lang makakaabot ng bahay-bahay doon sa yung exclusive subdivision. Kami, pinapalabas pa kami. Ilang beses na ako pinalabas diyan sa Chomora. Ma'am Oya, doon sa Chomora, ilang beses na ako pinalabas ng guard dyan. Dahil nagbabahay-bahay ako, nahuli ako ng guard, labas. Tapos nalaman ko, may daan pala sa likod. Di sa likod ako dumadaan. Amen? So, dyan sa Linville, ilang beses na ako pinalabas. Pero ikaw nasa loob ka ng subdivision, anong ginagawa? May purpose ka to win them. Kaya even si Christ, kinumand niya yun eh. Sabi niya, compel them to come. Sabi niya sa Luke 14:23, Go out into the highways and hedges and compel them to come in that my house may be filled. Wow, we have a filled house. Naghahanap na ng upuan kanina. Bakit? Dahil may mga taong nag-compel them to come that my house may be filled. Sabi niya, go into the highways and hedges. Ano yun? Doon sa mga dulo, doon sa atisan, doon sa mga squatters, doon sa mga slum areas. Bring them in that my house may be filled. Compelments, do everything you can to bring them, sunduin. At kung kailangan, at kung time na manundo. Di ba, Jay? Amen. Amen. Meron nang naghirap para magkabisita. Yung driver na lang yung wala. Amen? Susunduin, compel them to come. Si Paul, nag-soul winning. In fact, yung ginawa niya ay house to house. Acts 20:20. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house. House to house.
Sabi ng Biblia, house to house. Anong makaramdaman mo? Pag nakita mo yung pastor mo sa bayan, nagbabahay-bahay. Tapos kasama mo yung classmate mo. O kasama mo yung katrabaho mo. May hiya ka ba? Di ba? Ay, si pastor nagbabahay-bahay, oh. Kasi nangyari talaga yun. Nagbabahay-bahay ako ngayong Sunday sa bayan. Nagkataon, nakita ko si Carl sa bayan. At dumating ni Sir Renz, nag-reunion kami sa bayan. Di ba, ma-meet mo talaga. Manghihiya ka lang pag hindi yung pag ginagawa. Mahiya ka lang pag nakita mo na ito pala ay normal sa Bible. At nakalakay pa, house to house. Yun ang biblical na magagawa mo talaga na, alam mo, Lord, paano ba ako, how can I be in the will of God? Yung binanggit kanina na inside the will of God, there is no failure. Outside the will of God, there is no success. Paano masabi na I am in the will of God? Ito na mismo, sabi na si Paul, nag-house to house. Kaya yung ginagawa natin na confrontational, door knocking, biblical yun. Kaya tanong ko kanina, sino dito ang dumating dahil sa signboard? O wala. Lahat kayo nakatok na invite. Kasi yun ang biblical way, house to house. O, taas ang kamay ng mga nakatok ka. Nakatok. O, taas yun, ang mga nakatok. Yung mga nakatok, oh. Thank you. Taas naman ang kamay ng may mga katok. Taas ang kamay. Dalawa lang yun. Either ikaw ay kung makatok o may katok ka. Kasi ang kalooban ng Diyos ay mag-house to house. Amen? Sabi niya si Paulo, I have taught you publicly and from house to... Dati huwag mo ikahiya yun. Yun yung biblical way. Nung bata ka ba, nahihiya ka dun sa mga salesman? Di ba? Nagbabahay-bahay. Parang sa mundo, pag may nagbabahay-bahay at nag-iikot-ikot, parang sa mundo, parang, hindi tulad ko. Ako, mayroon akong sure na 15-month pay at 16-month pay. Sa Pilipinas, parang mababang tingin sa mga commission basis. Pero hindi mo alam yun ang magiging successful. Ilan na yung mga tao na nakita ko at nabasa ko ng mga successful businessman sa nagsimula? Sa sales. Commission basis. Kasi, yung work, ang meron sa work ay, meron kang security of tenure. For the next years, mapapromote ka lang unti-unti. Pero yung mga salesman at mga naging businessman ay depende sa sipag at panampalataya. Si Jonar tawang-tawa. Ba't ka tawang-tawa, Jonar? Amen? Tuwang-tawa si Jonar kanina. Hindi ko alam. Ang pinag-usapan sa ngiti-ngiti si Jonar. Sana lahat din nakatawa ngayon. Amen? Hindi nakakunot yung noo mo. Yeah, tuwa talagang kapatid mo si Jairus, palaging nakatawa talaga. Amen? Sabi ng Bible, Acts 5:42, kahit mga apostol, sabi niya, and daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Sabi ng Biblia, alam mo yung soul winning nila, ng mga apostol nung una? Daily. Pangalawa, in every house. Every house. Kaya ang kalooban ng Diyos, bawat bahay. Hindi yung pag may malaking bahay ay lalaktawan. Pero pag may maliit na bahay ay ang tapang-tapang, tao po! Pero pag malaking bahay, tao po. Alam mo kapatid, pag nag-soul winning ka, tatapang ka dito. Amen? Kaya nga, yung mga natural na matapang na, parang talagang na-enjoy nila yung soul winning, parang si Brother Ed and si Brother Ed. Yan, si Brother Ed. Parang, kasi natural yung sa kanyang, na talagang matapang, makapala mo ka. Yun. Natural sa kanya yun. Kaya nag-soul winning siya, na-enjoy niya. Pero ikaw naman, hindi ng personality mo, introvert ka, mahiyain ka. Ito yung lugar para ma-develop ka. Di ba? Ikaw ba yung pag nag-report sa school, mahihain ka? Ito nga pala, ito yung mga cell, ito yung mga hiyang-hiya ka. Sa soul winning, ma-develop ka doon. Kung eventually hindi ka man maging pastor, pero maging salesman ka, maging CEO ka, ito yung lugar para sa'yo. Mayaman, mahirap, may ngipin, wala. Aso, tuta, kakausapin mo dito eh. Nag-soul win ako this week sa bayan. Sa tapat ng 7-Eleven dun sa bayan. Binigyan ko, may young people dun sa sabay nakaupo na binatilya. Binigyan ko na mabasahin.
Sabi ko, Brad, pwede ko ba ipaliwanag? Sabi niya, Pastor naman, pangatlong beses mo na pinaliwanag yan sa akin eh. Hindi ko na maalala. Sabi, isa daw sa Dizon, isa sa ano. Bigyan mo, yung tao nagreklamo na kasi 3 times na daw siya siran. At least ganun, kesa naman yung mga tao na hindi pa never pa nakarinig ng gospel kasi ikaw pipi sa workplace, pipi sa school, pipi sa iyong reunion, nag-swimming na, pipi ka pa, hindi ka mapag-share ng gospel. It's about time to have courage to preach the gospel. Dapat yun na magreklamo, Pastor, 3 times na po, wala ko na siya, dapat gawin ang reklamo nila eh. Ilang beses na, hindi ko na nga siya nakilala eh. Na 3 times ko na pala nakausap, sabi niya. Kaya, dapat ang reklamo nila sa atin ay overshare, hindi undershare. Kaya, may 4 simple stages tayo ngayon para mag-soul winning. Ang pag-usapan natin ngayon ay how to win souls. Yun lang, simple lang. Para ngayon matuto ka. Amen? Asan yung anak ko, si Leros? Si anak ko? Wala dito? Ha? Tahimik talaga masyadong anak ko. Yan si Ate Leros. Sabi ng Ate Leros kasi, sabi ng panganay ko, sabi ni Daddy, ba't hindi yung panuturuan yung mga members paano mag-soul winning? So, sabi ko, sige. Salamat sa wisdom ng panganay kong anak. Tahimik lang yan, pero nag-iisip yan. So, nilagay ng Diyos sa puso ko, sa suggestion ng anak ko, na magturuan kasi, pala yung sabi, mag-soul winning, so hindi ka naman maalam. Kaya yung iba dito, alam na, mag-amen na lang sila. Amen? So, 4 na stages lang ang soul winning. 4 na stages. Number 1, introduction. Pangalawa, explanation. Pangatlo, invitation. Pang-4, visitation. Yun lang yan. Okay na? Let's pray. Yun lang yung 4 na kailangan mong matutunan pag nag-soul winning. Introduction, explanation, invitation, visitation. So, una, introduction. So, ano gagawin ay kakatok ka doon sa pinto. Sino may tracks yan? Payong tracks. So, kakatok ka sa pinto. Tapos, pambiya si Carl pa ang meron, no? Soul winner talaga si Carl. So, knock on the door. Introduction. Magpapakilala ka. Mahirap mag-soul winning na hindi ka kilala. Amen? So, pag nagkatok ka, dapat nakaready na yung smile mo. Di ba? Ganyan na nga yung mukha mo, hindi ka pa mag-smile. Alam ba, malaking improvement sa mukha pag naka-smile? Amen? Kaya, talagang, si Ma'am Jenny palagi naka-smile yan. Amen? Para mag-improve man lang. Tapos hawakan mo na yung tracks. May Bible ka na ganun. May Bible ka. So hawakan mo na yung tracks na ganun. Tapos, pagkatok mo, pag walang doorbell, mayroon mag-doorbell na walang doorbell. So kumatok ka na lang. Tapos, tao po, tapos bibigyan mo ng babasahin. Ito lang. Ang tawag dito ay gospel tracts. Sa Greek, ang tawag dito ay pain. Amen? Kasi pag tinaas mo yung sa may gate ng ganyan, ang kala nila ay electric bill. O Meralco. O kaya, pag kumatok ka, ang ba nagmamadali? Kala nila, Shopee. O Lazada. Kaya nakatulong ngayon Shopee, Lazada. May mga taong nagmamadali. O yan, ano po yan? Tapos kala nyo pala mag-share ka lang. So, salamat sa Shopee, Lazada. At madami excited pag kumakatok tayo ngayon. Amen? Bigay mo yung tracks na gano'n. Tapos, sabi mo, babasahin po, parinig mo yung word na libre. Yung mga tao gusto ng libre. Ikaw nga, di ba, palibre ka nga eh. Di ba? Tapos libreng babasahin lang po. Yun lang pa, ang dali lang mag-soul winning kapatid. Pwede mo kang sumama nga mamaya eh. Bukas pwede kang sumama, ito na gagawin mo. Pupunta ka lang doon, sama ka lang. Tapos magliliwaliw ka lang. Amen? Sa may bahay kang makita, okay. Pindot ng doorbell o katok, tao po! Tapos pag may lumabas, may sumilip, tingnan mo palagi kung may sumisilip. Kasi huwag kang may pagdaldalan sa katabi mo, sa kausap mo, kasi hindi mo alam sumilip na doon, tapos nakita yung mukha mo, nagtago lalo natakot. So pag silip niya sa bintana, dapat nakatong ka, pag silip niya sa bintana, mag-sign ka na. Tapos paglabas, babasahin po. At mapapunta mo siya dito. Kasi pag, ang iba kasi, sinisiksik lang dun sa gate. Ang goal mo, hindi lang masiksik, ma-invite. Ang goal mo parating, para masyakan mo ng gospel. Papalapitin mo siya. Kalagyan mo ng pain ng ganyan, no? Babasahin po.
Libre lang po, babasahin po. O lalapit siya kasi libre. Sino bang ayaw ng libre? So paglapit doon, magpapakilala ka na. So, ako po si Eduardo Ribola, ng Christian Bible Baptist, Baptist Church. Pakilala ka, introduction lang eh. Kaya dapat talaga nakasmile. Tapos dapat maayos yung damit. Kaya dito kami, pag nag-soul winning kami, we dress Sundays best as much as possible. Kasi i-represent mo yung Panginoon eh. Kaya yung mga yan, pag lumalabas, naka-necktie, naka-barong, yung mga babae, naka-ayos ng damit. Kasi you are identifying yourself to Christ and to the church. Dapat maayos yung itsura. Dapat ay nag-deodorant. Nag-toothbrush. Amen? So dapat ay naka-plancha yung damit. Naka-shine yung sapatos. So, babasahin. Papalawanag ka. Tapos, ang tatanong mo ay sa akin, yung iba-iba naman tayo ng style. Pero sa akin, yung style ko ay para lang mapagsalita siya. Kasi ang goal ko, mapagsalita siya eh. Kasi pag napagsalita ko na siya, obligado na siyang makinig sa akin. So, kaya tatanungin ko, ano pa pangalan niyo po? Si Carl. Carl, nung bata ka ba, nag-attend ka na dati sa mga Bible study? Yun tatanong ko. Nag-attend ka dati sa mga Bible study? Kasi pag napagsalita ko, oo, nang bata ako, sa born again, nagsimba ako doon na. Kasi papakwentuhin ko lang siya ng gano'n. Bla 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 bla, bardig dati. Nanay ko, dala ko Sunday school, tapos at naging youth leader. Tapos anong naging ministry mo doon? Ako yung drummer. So, nagdesa na siya. Tapos mamaya, habang nagsalita na siya, sabi mo na, sa simba mo doon sa iyong born again o sa iyong simbahan o katoliko, whatever, dumating na ba sa punto na natiyak mo sa langit ka pupunta? In short, pag namatay ka, tiyak mo ba sa langit ka pupunta? Yun ang pinakamalagang tanong. Tanungin mo yun, pag namatay ka ba, tiyak mo sa langit ka pupunta? So pag tanong niya, hindi ko tiyak eh, hindi ko tiyak. Yun na yun. Yun ang simula ng iyong introduction. Nasa first base ka na. Alam mo, pwede ko po ipaliwanag sa'yo. Pwede ko ipaliwanag. Sabi niya, sige, papaliwanag. Sige. So, either papasukin kanya doon sa loob ng kanyang sala, o kaya doon lang sa gate o sa may pinto. Pag willing siyang makinig, go! Sharean mo na siya ng Bible. So, number 2, una introduction. Number 2, explanation. Ang tawag sa explain natin ay gospel. Yung gospel, yun yung pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay ng gulit ni Kristo. Yun yung gospel. Papaliwanag mo, paano maligtas. Ngayon, lahat kayo, kung tiyak mong langit, pwede ka na mag-share. Alam bakit? Kasi, ikaw nga eh. Ikaw nga, di ba? Tiyak mo yung langit. So therefore, pwede matiyak. Ma-share sa iba, paano matiyak ang langit? So sino dito ang hindi pa tiyak ang langit? Taas ang kamay. Sino pang hindi tiyak ang langit dito? Taas ang kamay. So lahat tiyak ng langit. So ibig sabihin, kung tiyak mo ng langit, kaya mo nang i-share sa iba, paano matiyak? Yun lang yun. Introduction. Pangalawa, explanation. Number 1, lahat tayo ay makasalanan. Roma 3:23, di ba? Papaliwanag mo siya na lahat tayo ay makasalanan. Romans 2:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Dapat na-explain mo sa kanya, kahit na maikli lang, ma-convince mo siya na lahat tayo nagkakasala. Sabi ng isang tatay, anak, ano tong F sa card mo? Sabi ng anak, tay, fasado po. Sabi ng tatay, akala ko perfect. So, walang perfect sa atin. Amen? Lahat tayo nagkakasala. So, ang first point mo, hindi, huwag ka na mag-joke sa kanya. Amen? So, para lang to dito. So, dapat ay, lahat tayo, ma-convince mo siya na tayo makasalanan. Lahat tayo nagkakasala. Yun lang, 4 lang to, convince mo yung tao. Kaya mo mag-convince isang tao ng 4 na puntos lang. Number 1, dapat ma-convince mo siya na lahat tayo nagkakasala. Medyo mabilis lang yon. Lalo na pag mga kriminal at mga basagulero. Pero medyo mahirap sa mga religyoso. Pero papakita mo nga ng verse. Kaya nga dapat, meron kang verse. May verse, Roma 3:23. Meron ka naman dito sa tracks natin, sa likod, may guide ka na dyan. Yun dyan. Ito may guide na, andyan na yung papaliwanag mo. Kaya kung may ganito ka, pwede ka na mag-share. Bukas sa classmate mo, katrabaho mo. Okay? So, pangalawa, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. So, lahat tayo ay papunta sa impyerno. Ma-convince mo na, lahat tayo papunta sa impyerno. Jonar, nakakaloka ba? Kaya nga pa nakakiti
Ganun talaga si Jonah. Si Jonah ay nakatoko din yan. Jonah, tama? O, nakatoko yan doon sa city sub. At matagal siyang nawala, ngayon nakabalik na siya. At nagbabalikan na sila. Amen? So, sinare ko kay Jonah. Sinare ko kay Jonah, paano matiyak ang langit. Number 1, tayo makasalanan, tayo patungo sa impyerno. So, kailangan mo ng verse. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ the Lord. Ngayon, ito si Absalom, nag-attend na ito dati, di ba? So, ang goal mo kay Absalom, halimbawa, ay ma-convince kita, Absalom, na una, lahat tayo makasalanan. Roma 3:23. Pangalawa, kailangan ma-convince kita na papunta ka sa impyerno. So, anong gagamitin mo? Beer mo, kapatid, hindi madali yun, ha? Sabi mo, ang dali lang nun. Doon papasok yung dapat yung nag-share, dapat may maliwanag. Kasi ang normal na tao, hindi niya alam na papunta siya sa impyerno. Kaya hindi ko alam yung nag-share, 1 minute na share na agad. Beer mo, yung tao na akala niya pag mabait siya, ay pupunta sa langit. Pag mabuti siya, pupunta siya sa purgatorio. Ay, for the span of a few minutes, explain mo sa kanya na, Ma'am, sir, hindi ka pupunta sa langit. Papunta ka sa impyerno. Ito yung verse, Romans 6:23. For the wages of sin is death. Yung word na sin ay singular, isa lang. At pag dadagdagan mo pa ng Revelation 21:8 na nakalagay doon na murderers tsaka liars ay patungo sa impyerno. So punta doon, Revelation 21:8. So Revelation 21:8, ang check nyo lang nandito yun. Murderers, liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So na, pangalawa na. Kaya mo na mag-share mamaya. Amen? Mamaya siguro paglabas mo dyan sa Jollibee, yung katabi mo, sharean mo. Bigyan mo ng tracts, sabihin mo, ako nga pala, si Brother Troy. Papaliwanag ko sa'yo paano matiyak ang langit. Number 1, tayo ay makasalanan, tayo nagkasala. Roma 3:23, for all of sin. Pangalawa, ang tao patungo sa impyerno at ma-convince mo siya, yun lang yun, Una, convince mo siya na tayo makasalanan. Pangalawa, convince mo siya na patungo tayo sa impyerno. Kaya nga kailangan mo ng Romans 6:23 and Romans 5:8 kasi yung normal na tao, hindi alam yun. Kaya kailangan mo talagang mapaliwanag ng maigi na, Sir, Ma'am, kahit mabait ka, kahit nang buti-buti mo taong simbahan ka, sabi ng Bible, isa lang, Isa lang, papunta ka na sa impyerno. Sabi ng Biblia, all liars, nagsinungaling lang, papunta sa impyerno. Kaya talagang lahat ng iyong ability na kailangan mong gamitin sa soul winning. Ang soul winning dapat hindi ito para sa mga haphazard na pag-share. At you give your best kung paano nung ako sinara ni Ma'am AV noong February 27, 2003, talagang inabot siya ng ilang oras para lang ma-share ako dahil concerned siya sa kaulo ko at sa puso ko. Amen? Dapat sharean mo yung isang tao kung paano gusto mong sharean yung nanay mo at yung tatay mo. Kaya bibigyan mo yung the best mo sa taong ito at sa nilalang na ito. Amen? Bahala na kayo anong klase nila lang. Pangatlo, tapos na. Pangatlo, dapat ma-convince mo siya na may namatay na para sa kanya. Namatay, nilibing, nabuhay, nagbuli. Only, andali lang, Una, convince mo siya, kahit anong words mo, hindi mahalaga kung anong words. Basta ma-convince mo siya na, Ma'am, papunta tayo makasalanan. Number 2, ma-convince mo siya na, Ma'am, papunta ka sa impyerno. Papunta ka sa impyerno. Number 3, ma-convince mo siya na, Ma'am, ang good news, may namatay na para sa'yo. Namatay, nilibing, nabuhay na, nagbayad na ating kasalanan. Wala ka na kailangang idagdag. Kailangan mo lang ay manampalataya. Romans 5:8, sabi dyan, but God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So yun lang, convince. Sabi mo, may nagbayad na, wala ka na kailangang idagdag. Dagdagan mo pa ng, alam mo, sabi sa John 19:30, sabi niya, it is finished. Tapos na. Wala ka nang kailangang idagdag. Kailangan mo lang ay manampalataya. Ang kaligtasan na isa panampalataya, hindi sa gawa. Kaya kailangan mo i-convince kasi normal na tao, hindi nila alam yun. Amen? At panghuli, last na, pangapat. Kailangan mo siya i-convince na pag tinanggap mo ang Panginoon, tiyak mo na yung langit. Tanggapin mo lang ang Panginoon. Tiyak mo na yung langit. Romans 10:9. At if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So sabi ng Biblia doon, confess with your mouth, believe in your heart. Pwede ka nang maligtas. So, una, convince mo siya, Carl, na, Ma'am, Sir, tayo'y makasalanan, nagkakasala tayo. Number 2, convince mo siya na may supporting verse na tayo patungo sa impyerno.
isa lang nakasalanan ng impyerno. Number 3, convince mo siya na may namatay na para sa'yo nagbayad. Number 4, convince mo siya na tanggapin mo lang ang Panginoon bilang tagapagligtas. Kaya kailangan may supporting verse ka lang palagi. Para kang lawyer na palaging may batas. Section 1. So, papaliwanag mo sa kanya, tanggapin mo lang. So, Romans 10:9. Sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sabi mo, tatawag ka lang, mag-pray lang tayo, tanggapin mo lang, pwede mo nang maligtas. Tapos, dagdagan mo pa ng assurance of salvation. Na, pag tinanggap mo siya, bibigyan ka ng gift of eternal life. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Gawin lang kabilis, So, 4 lang ipapaliwanag mo sa kanya. Brad, tayo'y makasalanan. Brad, papunta ka sa impyerno. Brad, pwede kang maligtas doon. May namatay, nilibing, nagbayad na para sa'yo. Brad, kailangan mo lang tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Ngayon, tiyak mo na yung langit. Bibigyan ka ng regalo ng buhay na walang hanggan. Gawin lang kadali, ba't di mo pa ginagawa? Samantalang soul winning is the main thing. Yun yung magpapasaya sa'yo. Sabi ng Bible, ito yung nagpasaya sa langit. Sabi ng Biblia, sa Luke, sabi niya, there is joy in the presence of God over one sinner that repenteth. Sa isang kaluluwang naligtas, yung mga anghel sa langit na nagbubunye for just one more soul. At sabi ng Bible, walang magpapasaya sa'yo tulad ng soul winning. Psalm 125, verse 5 and 6. 6 verse 5 and 6. Sabi ng Bible, he that goeth forth and bringing precious seed shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Sabi niya, pag lumabas ka, dala mo yung seed of the word of God, at may nawin ka, babalik ka na. Woo! May bisita ako sa linggo. May naligtas. May nabago yung destination. Una, destination hell. Ngayon, destination heaven. Sa isang iglap lang ng pagtanggap niya. So number 1, convince mo siya, tayo makasalanan, papunta ka sa impyerno, si Kristo yung namatay, nilibing, nabuhay, nagbuli para sa'yo, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas, tatanungin mo, gusto bang tanggapin? Bakit gusto mong tanggapin? So yun na yun, papag-pray mo lang. Yung 4 lang, uulitin mo lang yun, Yung 4. So gusto mong tanggapin? Sabi niya, yes. So obey ka sa akin, pero yung ikaw yung mahalaga, dapat galing sa puso mo. Confess with your mouth and believe in your heart. Dapat galing sa puso mo, gagabayan lang kita. Ginawa ko na to. At ikaw galing sa'yo, gagabayan lang kita. So, ulitin mo yung 4 na yun. Papasabayin mo siya. Lord, inaamin ko po ako yung makasalanan. Papunta po ako sa impyerno. At si Kristo yung namatay, nilibing, nagbayad na para sa akin. At number 4, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen. Amen! Tanong ko, reviewin mo na. Sino tinanggap mo? Si Kristo. Bilang ano? Tagapagligtas. Mula saan kayo niligtas? Sa impyerno. Kung ligtas ka sa impyerno, saan napunta ngayon? Saan? Langit. Pag sinabi niyang sa bayan, hindi nakinig yun. Saan ka na pupunta ngayon? Sa bayan. Nangyari na yun sa'yo, nag-share ka, tanong, saan ka pupunta ngayon? Sa bayan po. Ang mahalaga doon yung review, okay? Review palagi. Tanong mo, sa kalagitnaan, tanongin mo, tayo makasalanan, saan ka pupunta? Sa impyerno. Pag nasagot niya yun, nasa impyerno, may idea ka na nakikinig to sa akin. Pero madami yung after question, review tayo. Tayo makasalanan, saan ka pupunta ngayon? Sa langit po. Ang daming ganun. Ibig sabihin, all the time na kinakausap mo siya, yung utak niya, wala sa pinag-uusapan. Minsan naman, tayo makasalanan, saan ka pupunta ngayon? Sa school po. Pag ganun, batukan mo na. Bakit Inchik ang kinikidnap at di Bombay? Kasi kung Bombay, pati ransom, hulugan. Amen? Mabuti lang kapatid. Yung kay Kristo, hindi hulugan yung ransom. He ransom me, you're paid in full. Amen? Pang, si Brother Harvey ay may nakasabay sa jeep na dalaga. Sabihin niya, ako na bahala sa iyong pamasahe. Sabihin ng babae, ako na yung kahit na ito, may 10. Hindi! You are paid in full.
Gawin din ng Panginoon, sabi mo, hindi, magpapakabait muna ako, magpapakabuti. Hindi! It is finished! You are paid in full! Kaya the moment tinanggap mo ang Panginoon, tiyak na yung langit, 100%. 100%. Tiyak na yung langit. Okay, number next ay number 3. Number 1, ano yung number 1? Introduction. Number 2, illustration. Number 3 tayo. Invitation. I-invite mo siya sa church. Huwag mo lang maiwan doon, invite mo sa church. Kasi sabi ni John 1:12, di ba? After noon, sabi mo John 1:12, pag tinanggap mong Panginoon, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Ikaw na ay may gift of eternal life. Anak ka ng Diyos. Saved ka na dahil tinanggap mo na yung Savior. So bigyan mo siya ng assurance. Pero hindi pa tapos yun. At invite mo siya sa church. So invite mo siya. Luke 14:23, sabi dyan, compel them to come in that my house may be filled. Biblical na mag-invite ka. So taas ang kamay ng mga bisita ngayon. Taas ang kamay, mga bisita. Yan. Biblical yan, no? Sabi, compel them to come in that my house may be filled. After mo siya, invite mo sa church. Amen? Compel them to come. Tapos, sabihin mo yung mga ano yung makagandahan sa church? Alam mo, pagbunta sa church namin, yung baby mo, nakahiwalay yun. May mga nursery doon, may mga nanay doon na kaya mag-alaga ng 5 baby, sabay-sabay. Amen. Air condition yung mga baby doon. So, syempre, dapat mong ipakita ano yung mga maganda sa lugar natin. Baka may engganyo pumunta. Huwag mo sabihin na, alam mo, yung mga people doon, puro pangit. Hindi. Kahit na totoo yun, huwag mo nang sabihin yun. Di ba? Doon, nakahiwalay, may Sunday school doon, yung mga anak mo, may mga anak, ako yung mga anak ko, doon ko binababad, malaking tulong siya, dito lumaki yung anak ko sa Sunday school, ang laking tulong niya. Dapat ganun, dapat convince mo siya. Compel them, sabihin, do everything you can para next Sunday, madala mo siya. Ang kagandahan dito, ay hindi natin kailangan magkaroon ng sales talk. Yung mga sales talk na puro kasinungalingan. Bilhin mo tong sakyan to, second hand to, pero alam mo, sa loob niyan, yung kanyang model, about 2034 pa. Amen? Yung mga sales talk na po kasinungalingan. Di ba? Alam mo, every year ko yan, pinapakaisto ko yan every year, tapos bago lahat niyan ng makina dyan sa loob. At yung aircon niyan, grabe, pagpunta ka, magiging yellow ka sa loob. Sales talk. Puro kasinungalingan. Pero sa Panginoon, hindi mo kailangang magsinungaling. Pag sinabi mo na, alam mo, sa church, pag umating ka na, ng preaching, ang dami na bagong buhay. Totoo, madami talaga na bago ang buhay. Kaya hindi mo kailangan mag-butter up, sabi sa amin sa States. Amen? You butter up, ang ibig sabihin, binobola mo. Hindi mo kailangan magbola. Ang bola lang na okay dito, basketball. Pero totoo talaga na si Kristo nagbabago ng buhay, mga pamilya na nawasak, na nabuo. Amen? Kaya, si Brother Med at si Ma'am Aijen, mabubuo na. Mr. and Mrs. Med Eduardo Castro. Amen? So invite sila. Sa hapon, meron dyan sa pang young people, meron sa mga pang-asawa. Gamitin mo yung anong programa ng church para ma-convince siya. Amen? Sunduin kung kailangan. Hindi ako pwede kasi wala akong sakyan. Susunduin kita. Isang sign na sama siya. Sabi niya, pwede ka Sunday? Opo. O sige, sunduin kita sa linggo, 8:30. Hindi po. Pag hindi po, ibig sabihin, hindi interesado yun. Kaya, sabi mo, pwede kita sunduin? Anong insekto ang hindi nauubusan ng gasolina? Full gas. Amen? Kahit na mahal yung gasolina, sige! Kunin mo yung mga full gas dyan. At dito ay maging bagong nilalang. Di ba, James? Si James na galing sa surot eh. Pero ngayon, tiyan mo, binago ng Panginoon. Next, visitation. Okay? So after yun, dumating dito. Ano pangalan mo, Brad? Ha? Si Justin. Dumating si Justin dito. At sino nag-invite sa'yo, Justin? Hindi ko po hindi ko alam. Hindi mo alam yung pangalan niya. Gwapo o ano? Lalaki babae? Dalawa. Okay. Si Justin, may nag-invite sa'yo dito. Brad, after nito, si Justin, dahil babalik na siya doon, dapat siyang i-follow up. Kasi pag mula nag-follow up sa kanya, hindi na yung babalik.
Dapat i-follow up. Ang tawag dun ay visitation. Iba ang visitation sa biscuitation. Yung biscuitation, pupunta ka doon para may kain. Hindi ka pupunta para may kain sa area. Tas, talagang yung iba, pupunta pa talaga, tanghaling tapat talaga. Mag-visit alas 7 ng gabi. Sakto Tapos pag binigyan ng tubig, sasabihin, okay lang ba ito sa gutom? Amen? Ayan Acts 15:30, Acts 15:36. Acts 15:36. And some days after, Paul said unto the Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city, for where we have preached the word of God, and see how they do. Si Paul sabi, let's go again, Acts 15:36, and visit. So pagdating doon, yun, Bible study mo siya. At encourage mo siya na magbasa ng Bible, encourage mo siya na mag-pray, encourage mo siya na maging faithful sa church, at lumago. Okay? So, nung ako ay nung nag-soul winning ako, yung sa may San Lucas, meron dong lake, di ba? May lake. Tapos sa lake, may butas doon, papunta doon sa labas ng San Lucas, sa lake. May butas ng maliit doon na ilog. Alam niyo yan, di ba? Yung ilog doon sa may San Lucas, galing sa lake doon. Tapos, doon ako sa baba, kung nakapunta na kayo doon, pag bubaba mo doon, may bahay doon. Sa tabi ng bahay, ay andon, may andaming isda na may kulay, parang goldfish. Sino nakita na nun? Di ba? At tinanong ko yung may-ari, sabi niya, andun lang hindi nawawala ang mga isda. Takot yan Pero pag dumaan ka doon, kita mo ang daming mukhang goldfish na isda malaki. Andun lang sila, nakasteady lang. Kung mayroon kang net, pwede mong kunin lahat. Pero ngayon, hindi na pwede kasi may nag-aalaga na doon. Tinanong ko, in-interview ko yung may-ari, sabi niya, yung mga isda doon, andun lang, mga goldfish ang gaganda, parang nasa New Valley. May mga isdang gano'n. Tapos, sabi niya, nagsimula yan, maunti lang sila. Ang ginawa nila, pinakain ng pinakain. Ngayon, ang dami na. Dinadala ko ngayon mga anak ko dun Pwede nga magpakain, magdala ng kanin, tsaka lason. Paano nagsimula? Sa unti na pinapakain ng pinapakain, nagtawag pa siguro, sabi na, hoy, may pagkain dito. Kayo muna sa lake, pumunta na dun. Ang dami na doon. Daanan mo minsan, ang dami mga isda. Nagsimula lang sa pinapakain. Kaya ang punto ko, pag yang bisita mo, pinakain mo ng masarap ng Word of God, babalik yan! Magkakaroon ng bunga kasi ang tao ang hinahanap ay Word of God. Si Dave, asawa hinahanap, pero karamihan dito, Word of God ang hinahanap. Amen? Si Harvey, very soon. Amen? So how to win souls? Introduction. Pangalawa, explanation. Number 3, invitation. Pang-apat, visitation. July 31, last year, July 31, 11 a.m. Andun ako sa Bagong Bayan, kumakatok ako doon. At pagkatok ko, tao po! Sakaduhan ko muna kasi kakatok ako Tao po! May lumabas. May lumabas na gwapong nilalang. July 31, mag-1 year na this July 31. Bandang 11 a.m. ng malapit na magtanghali. Kumatok ako doon sa may Bagong Bayan. May bodega doon na mataas yung Kumatok ako at may lumabas na isang shokoy. At i-reenact namin kung anong nangyari. Okay? So, Brad, babasahin sa'yo. Libre lang. Libre po. Sabi ko na sa inyo Ayan. Pero okay lang paliwanag ko sa'yo? Sige po. Nung bata ka ba, nag-attend ka na dati sa kung anong mga Bible study? Hindi pa po. So, ako si Pastor Andy ng Christian Bible Church. Anong pangalan mo? James po. James. So, okay lang paliwanag ko sa'yo, bilis lang, paano matiyak ang langit? So, tiyak mo na bang langit? So, okay lang ba matiyak mo? Paliwanag ko paano matiyak? Apo. Okay, una, ito sa 1 John 5:13, sabi ng Bible dito, bisan ko na, sabi ng Biblia dito, ay pwede mong matiyak yung langit. You may know that you have eternal life. Pwede mong matiyak ang langit. Pwede po. Oh. Oh, pwede mong matiyak.
Pwede mo tiyak. Number 1, ay dapat makita na lahat tayo ay makasalanan. Sabi sa Roma 10:23, lahat tayo nagkakasala. Lahat po. At patungo tayo sa impyerno, tinan mo, sabi ng Bible, lahat of wages of sin, isa lang, papunta na sa impyerno. At dito sabi, nagsinungaling lang, papunta na sa impyerno. Nagsinungaling po. At si Kristo'y namatay, nilibing, nabuhay nagmuli. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin siya bilang tagapagligtas. So ngayon, James, gusto bang tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas? Opo. At tayo mag-pray. Okay lang, dapat galing sa puso, tapat sa puso. Let's pray. In Jesus' name, Amen. So, James, pag tinanggap mo, sabi ng Biblia, ikaw na ay anak ng Diyos, meron ka ng gift of eternal life, at saved ka na. So ngayon, pwede ka bang imbitahan sa church Sunday? Opo. Okay. So, anong nasa kamay mo? Pakita mo sa kanila. Yan nung natagpuan ko siya. Nagpapakain ng aso dun sa bodega. Pakita mo. At ang ayaw ko pa, habang sisyakan niya, diuduko niya ako ng ganyan, no? Nung pagkain ng kaning baboy na ganyan. Bigyan mo kaning baboy, kaning aso, diuduko niya yung Bible ko. Nung kaning baboy na ganyan. Kaya mabuti lang ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen? In-invite ko sa church at naiinis ako sa tuwing pupunta sa church, sinusundo ko na, nakakotse na kay aircon, palaging naka-shorts. Yun, doon ko naka-shorts. Ilang linggo naka-shorts, naiinis na ako naka-shorts. At sabi ko, ba't ka palagi naka-shorts? Pwede ka gusto ko sana mag-ayos mo ng decente kasi per meeting naka-shorts, Sunday naka-shorts. Yun pala, wala talaga siyang ibang damit. Yun lang. Shorts lang. So, sinabi ko sa mga members kung ano, may nagbigay ng mga pantalon ngayon. Andayan mo ng damit ngayon? Opo, Pastor. Amen. Tapos sabi kinuha niya sa lagi, paano yung suot sa kanilang bodega, pinagtatabuan niya, ay puro suot, pinapatayin niya sa gabi, ang kinakati siya, tapos papatayin niya, pero minsan daw may mga nabubuhay pag kinakagat siya, tinitiis niya lang hanggang umaga, kaya ito nangyari sa mukha niya. Pero wala pang 1 year, nag-full time na. At ngayon ay nasa Baptist Heritage Bible College, first year na, soul winner, at may bunga pa. Yung kapatid niya, Brother Ben, tayo nga Brother Ben. Si Brother Ben? Yan si Brother Ben, kapatid niya. Nadala niya na. At galing pa yang Pedro Garcia. Dahil itong batang to na ganito yung mukha, ay hindi inisip yung abilidad niya. Ang inisip niya ng concern niya para sa kuya niya. Kaya huwag mong isipin kung anong abilidad mo, anong kakayanan mo. Baka may edukasyon ka pa dito eh. Ang kailangan lang ay yung utos ng Diyos, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Stop your excuses and just be obedient to the will of God. Go ye therefore and preach the gospel to every creature. At malay mo, makakuha ka din ng ganito kagwapo. Amen? O si Jonard, nakatuko din si Jonard. Amen? Kapatid, kung bihim mo yan, kung mag-soul winning ka lang, bihim mo yung magkapatid ngayon, yung kuya niya, ano yan? Nasa Pedro siya. Criminal. Criminology. Bihim mo yan? Ito nagkatrabaho sa bodega, yung kuya niya pala, hindi ko alam, BS Criminology. Hindi mo alam pa anong pwedeng gawin ng Diyos. Kung ikaw, ang miracle ay nasa area, ang miracle ay nasa soul winning. If you just go out and win souls, you will see the miracle, the joy in heaven over one sinner that repenteth, and you will have your own joy, because there is no greater joy than to see my children walk in truth. Walang mas masaya pa yung may nadala ka, loved ones mo, kapatid mo, bunga mo, para sa Panginoon. Tayo tumay tayo malang. Let's pray. Thank you, bud.